Magandang umaga po sa lahat. Inaanyayahan po na magsiluhod para po sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Salambao. Mahal na Birheng Maria ng Salambao, ipanalangin mo kaming naririto sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami ay maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala na yung kalinis-linis ang pusong makaina. Patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa mga ilog at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa ang kababaang loob mo ay aming tularan, at harapin namin ang daluyong ng dagat sa aming buhay, na may matatag na pananalig sa anak mo si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig upang makamta ng inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mapapurihan nawa namin si Jesucristo ang Panginoon kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po muna ang lahat para po sa mga patalastas at paanyaya. Ang Shrine Ministry dito sa ating dambana ay may programa na Piso Ko, Handog Ko sa 3 patron. Ito po ay para sa pangangalaga ng ating mga patron na sina San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi at Mahal na Birhen ng Salambao. Sa mga nais po na maghandog, ay meron po tayong donation box na matatagpuan sa may malapit sa pintuan ng ating dambana. Mayroon din po tayong pinamimigay ng mga bottles sa ating opisina at kung sakali po na ito ay mapuno, mangyaring pakibalik na lamang po muli sa ating opisina. Para po sa kaalaman ng lahat, as of July 2025, ang kabuang halaga na naliko mula sa mga handog ay 100,501.72 centavos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ipinababatid po na bawal ang magdala ng alagang hayop sa loob ng simbahan. Simula sa buwan ng Setyembre, ay magkakaroon na ng pakumpisal tuwing araw ng Miyerkules pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng umaga. At mayroon din po tayong pakumpisal sa ganap ni ika-4 at kalahati ng hapon na susundan ng banal na misa sa ika-5 at kalahati ng hapon. Isa pong paanyaya, magandang araw po sa inyong lahat. Ang PCY ay muling binubuksan ang Recruitment 2025 na isang paanyaya para sa mga kabataang handang ialay ang kanilang sarili sa Diyos, sa simbahan at sa kapwa. Bukas ang paanyaya para sa mga kabataang may edad 13 hanggang 39 taong gulang, ngunit wala pang sariling pamilya, biniyagang Katoliko at may bukas na pusong maglingkod at mag-alay ng oras, kakayahan at sarili sa Diyos, sa simbahan at sa kapwa. Para sa mga nagnanais sumali, maaaring lumapit kay Sister AC Santos o sa sinumang miyembro ng Komisyon ng Kabataan. Maraming salamat po at naway tumugon tayo sa tawag ng ating Panginoong Hesukristo. Tawag sa kasal. Daniel Elogo, 29 years old, anak ni Ramil Maramba at Bernadette Elogo ng Romhay II, La Mesa Street, Ugong, Valenzuela City. Ikakasal kay Princess Beneve M. Dunca, 29 years old, anak ni Benigno Dunca at Eviden Monponbanwa ng Romhay II, La Mesa Street, Ugong, Valenzuela City, ikakasal sa ika-9 ng Setyembre 2025. Christian E. Cabagua, 38 years old, anak ni Per Cabagua at Melitona Eugenio ng Barangay Kaitian, San Jose del Monte, Bulacan, ikakasal kay Jenny Rose B. Garcia, 39 years old, anak ni Chidora Garcia at Antonia Buenaobra ng Galicia Street, Panghulo, Bando, Bulacan, ikakasal sa ika-20 ng Setyembre
2025. Ikakasal sa labas ng ating parokya. Jimuel V. Jeronimo, 22 years old, anak ni na Edgardo Jeronimo at Ana Marie Vinluan ng 713 Nazareno Street, San Pascual, Bando, Bulacan. Ikakasal kay Junie May L. Baron, 22 years old, anak ni na Raul Baron Jr. at Rosaline Liana ng 19 Election Street, Meralco Village, Lias, Marilao, Bulacan. Ikakasal sa ika-20 ng Setyembre 2025, Our Lady of Fatima Parish, Lias, Marilao, Bulacan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat nila Rudy and Merlin Enriquez and family, Fred and Tess Bondoc and family, Lauren and Melly Garcia and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Maricel Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Sonia Ebra, Emelita Huat and family, Angelita Baltasar and family, Benedict, Pamela, and Jewel Queen, Lorenzo and Marlene de la Cruz, Lauren and Princess de la Cruz, Emil and Sheena Gloria and family, Cristobal and Lakian family, Mark Angelo and Madeline Chedoro. Para po sa kaarawan ni Audrey Coronel. Para sa natatanging kahilingan ng San Pascual Bailoan Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Zairus Agustin and family, Lindley Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Rodi and Sonny Rivamonte and family, Miguel Anthony Fidelino and family, Senisal and Legaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Erland III, Olan and Tess Anastasia and family, Dr. Liana Anastasia Ramos, J.M. Babehis, Marian Joyce Rivera, Patrice Seden del Rosario, Benny, Mercy Raimundo and family, Georgina Leonor Le, Condencido and Rosales family, Bautista family. Para po sa kagalingan, Nina Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flor de Lisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Mandy Tan, Laura de Ocampo, Clarice Santiago, Pablo del Rosario, Archie Bañas, Luisito Reyes, Chidora Cruz Jr., Nolecita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Sales, Eden Rosales, Martina Agasser, Selena Kaubik, Jeremy Ven, Milko Agustin. Para po sa kahilingan ng pagkalooban ng supling, Mervyn and Mariquez Policarpio, Austin and Jamie Lynn, Ko-Shi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Erwin and Marlene Tortal, Francis Johans and Jaika Zaira, Manyalak, Earl Michael and Felisa Faye Sumage, Juvenal and Mararaka, Denmark and Kimberlyn Alba, Harold and Les Joy Dakis, Jonathan and Elizabeth C., Joel and Cherry Cagadas, Joe Francis and Mary Charmaine Dolente, Neil Patrick and Candy Virgie Dolente, Justin and Clarice Bautista, Josh and Corinne Gutierrez, Rod Rainiel and Maria Evan Grace Kahayon, Lewin and Elaine Chua, Aladdin and Lorna Roque, Alvin and Kat Santiago, Gino and Regia Marquez, Christian and Roma Angat, RJ Kenneth and Maria and Leia Geneva Padao, Ralph Gabriel and Janelle Laderas, Joseph Michael and Vanessa Habson, Jeffrey and Zarina Ann Policarpio, Derrick and Ina Rose Cabuyao, Jax Nino Sonata Concepcion, Kenjo and Colin Aquino, Ramil and Rochelle Palahan. Para po sa mga kaluluwa, nina Reverend Monsignor Fernando Gutierrez, Reverend Father Jesus Palilio,
Francisco, Petra, Ernesto, Emiliana, Alfredo, Epifania, Delphine, Felisa, Solustiano, Maria Purisima, Francisco, Maria, Trinidad, Filomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliw, Godofreda, Leocadia, Timoteo, Zenon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edelberto, Emilia, Lamberto Merciades, Ron, Andre Ansures, Pascual Natividad Capiral, Erlinda Capiral, Loreto and Amparo Merciades, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Bob Huap, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Chidoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Shaltiel Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelines Sr., Miguel Amadera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Armand Peregrina, Floro Ensenaida, Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe and Leonor Ivamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rolita Paglia, Roberto Silverio Sr., Mercedes Ignacio, Arturo Bernardo Sr., Ricardo Joseph, Gilbert Rodriguez, Galo and Veronica Espinosa, Brehido Valeriano, Florentino Junto Sr., Ambrosio and Juliana Mendoza, Ernesto Sarmiento Jr., Pedro, Beatriz, Amalia, Jose, Ila, Joseph Jesus, Ruben Huat Sr., Enrico Huat, Michelle Ann Oropesa, Cheska Marie Huat, Noli Kapalad, Armando Huat, Lita Hermosa, Florita Huat, Allen Mabulay, Narciso and Eufemia Suarez, Ricardo and Felicitas Cagia, Celina Reyes, Ana Renza Palilio, Corazon Jovellanos, Marciano Jr., Marciano Sr., Josefina Palilio, Mariel de la Cruz, Remedios Manyosca, Lovella Joaquim, Sofia Angela Garcia, Olivia Abad, Guillermo at January Carpio, Jesus at Norma Flores, Normita at Julian Flores, Domingo at Agripina Balingit, Pio, Antonio, Rodrigo Epifania, Rolando Balingit, Michael Caridad, Lucena Flores, Raimundo Flores, Arlene Flores, Brehida Flores, Esther Flores, Michelle Grace Angeles, Demetrio de la Cruz. Purifikasyon, Eustaquio. Para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng simbahan at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Pandaigdigang panalangin para sa pangangalaga sa sangnilikha. Pinupuri ka ng iyong mga nilikha upang mahalin ka namin at minamahal ka namin upang sa gayon purihin ka ng iyong mga nilikha. Ang hiwaga ng sannilikha ang siyang pasimula ng kasaysayan ng kaligtasan. Isang kasaysayang nakatatagpo sa rurok nito kay Kristo at nakakamit ng liwanag sa pamamagitan ng kanyang misteryo. Sapagkat ipinamalas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng paglikha. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, na noon pa may nilayon na niya ang kaluwalhatian ng bagong sangnilikha kay Kristo. Sa liturhiya, hinihikaya tayo ng banal na kasulatan na pagnilayan ang hiwaga ng sangnilikha at pasalamatan ng walang humpay ang banal na santatlo para sa biyayang ito. Isang tanda ng kagandahang loob na tulad ng isang kayamanan na dapat nating mahalin, pangalagaan, pagyamanin, at ipamana sa bawat salinlahi. Sa turo ng simbahan, sa banal na Eucharistia, ang sangnilikha na nagmula sa kamay ng Diyos ay nagbabalik sa Kanya na masaya at ganap na pagsamba. Sa tinapay ng Eucharistia, ang sangnilikha ay inaakay patungo sa pagiging banal, sa piging ng kasal at sa pakikipagkaisa sa manlilikha. Kaya't ang Eucharistia ay bukal din ng liwanag at lakas para sa ating malasakit sa kalikasan.
Inaakay tayo nito upang maging mga tunay na tagapangalaga ng buong sanlilikha. Sumabay po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, aminin po natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Namin dahil sa dakila mong Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa
lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos sa ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo ang lahat ng bagay upang umiral sa pamamagitan ni Kristo, ang panganay ng sannilikha. Ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagtalima sa patnubay ng iyong Spiritong bumubuhay, ay mapangalagaan namin ng may pagmamahal ang gawa ng iyong mga kamay sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya.
na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig, at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman ang higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ng Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sangsinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak nawa ang Panginoon sa kaniyang mga gawa. Magalak nawa ang Panginoon sa kaniyang mga gawa. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuutay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't, hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Magalak nawa ang Panginoon sa kaniyang mga gawa. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Magalak nawa ang Panginoon sa kaniyang mga gawa. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y, nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon. Purihin mo kaluluwa. Magalak nawa ang Panginoon sa kaniyang mga gawa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una
ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at iniibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kay rami na iyong mga gawa o Panginoon, nilikha mo silang lahat sa karunungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Katulad ng sinabi sa atin kanina, supposed to be, ngayong linggong ito is 23rd Sunday in Ordinary Time. Ngunit, dahil nga po sa kapasyahan, no? Ngayong linggong ito po ay tinatawag na pandaigdig na pananalangin sa sannilikha. At sa kapasyahan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, simula kasi September 1, yung buong month of September, ay tinatawag na Season of Creation. Kasama na rin po ng paggunita sa ika-10 taon ng encyclical letter ni Pope Francis, Laudato Si, na kung saan, no, tungkol saan ba yung Laudato Si? It's about taking good care of our common home. Ang mundong ito, ang daigdig na ito, ay ating common na tahanan, na tirahan. No? Kaya, sinama na rin po sa mga misa, pagka meron tayong isa sa mga misa na kung saan nagdarasal tayo, humihiling tayo ng particular na intensyon, ito po yun. Ano? Ngayon po, sinama na po sa mga misa yung misa para sa pananalangin, para sa sannilikha. Ano po? Sa mabuting balitang ating binasa, sinabi sa atin, nilapitan si Jesus ng mga alagad at ginising sapagkat yung kanilang bangkang sinasakyan ay sinasalpok ng malalakas na alon. Nagkaroon kasi ng unos. Sabi ng mga alagad, Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila,
lulubog tayo. Lubog. No? Maraming lugar sa ating bansa at sa iba pang panig ng mundo ang lumulubog tuwing umuulan. At kapag merong malalakas na bagyo, malalakas na unos, may mga lugar na lumulubog. Ang iba, kamukha ng ubando, maswerte pa. Bakit? Kasi kahit nalulubog tayo, natutuyo pa rin. No? Hindi kamukha ng ibang lugar na kahit na po pagkatapos ng high tide, natapos na lahat, tuyo ng ibang lugar, baha pa rin. No? Isa na roon yung Hagunoy. Alam po ninyo, the first time I arrived in the province of Bulacan, in the diocese of Bulacan, Malolos, my first assignment ay doon po sa National Shrine ng Santa Ana sa Hagunoy. 5 taon ho ako doon. Kaya alam ko ho yung karanasan ng nalulubog. Pero sabi ko nga, maswerte pa rin ako noon kasi there was still a time na natutuyo yung kapaligiran, nakapaglalaro pa kami sa patio, nakapagbabasketball pa kami sa patio. Ewan ko lang ngayon, sabi ng marami, halos hindi na natutuyo. No? All throughout baha, all throughout lubog. No? Ngayong linggong ito, na kung saan tayo, ang misa natin ay misa para sa pangangalaga ng sanlika bilang bahagi ng season of creation. At sabi ko nga sa inyo, kalinsabay na rin ang paggunita sa 10 taon ng Laudato Si, encyclical letter ni Pope Francis, na kung saan pinakalayunin ay pukawin ang puso natin na matutong alagaan ang ating common na tahanan. Panginoon, tulungan niyo kami, lulubog tayo. Ito yung version ni St. Matthew. But St. Mark has also a version of today's gospel. Kaya lang in the gospel of St. Mark, the disciples approached Jesus. Yung mga alagad lumapit sa ating Panginoon at ganito ang kanilang sinabi, Lord, do you not care that we are perishing? Panginoon, wala ka bang pakialam na tayo lulubog na? Lord, do you not care? Napakaganda ng tanong na yon. Wala nga ba talagang pakialam ang Diyos? Nalulubog tayo at sa pagkalubog natin, sa baha, sa kung ano paman na kinasasadlakan natin ngayon, we ask, Lord, do you not care that we are perishing? Wala ka bang pakialam? Ano sa palagay nyo? Wala nga ba talagang pakialam ang Diyos? Sa aking pagninilay, naalala ko po ang isang awitin, ng isang sikat na grupo. Ewan ko lang kung, sa bagay marami akong nakikita dito, siguro kilala pa nila yung grupong ito. No? Kasi nung bata ako, matanda na rin tong grupong ito eh. No? Yung asin. No, 'di ba? Napakagaganda ng mga awit ng grupong ito eh. No? And one of the songs na popularized by this group ay yung Kapaligiran. No? Naalala niyo pa po ba yung lyrics ng kanta? Sabi sa atin, hindi naman masama ang pag-unlad kung hindi ito nakasisira ng kalikasan. Sabi rin doon, binabalikan yung ang mga puno na dati kay tatag nangamatay dahil saan? Sa ating kalokohan. Sinasabi rin doon na parang ito yung karanasan whenever I speak with old people, kapag nagkwento yung mga matatanda, sasabihin nila, dati ika, yung ilog na yan, dyan kami naliligo. Dati ika, yung dagat na yan, hindi mo kailangan lumayo para lang makahuli ng isda.
sa tabi lang may mahuhuli ka na. At maswerte po ako kasi naratnan ko pa at naabot ko pa yung mga araw na yon. No, kahit na paunti-unti nang medyo nasisira, pero naranasan ko pa rin hong maglaro, maligo sa ilog, maligo sa dagat na malinis. Naranasan ko pa hong umakyat ng punong kahoy. Ewan ko lang yung ibang kabataan dito kung marunong umakyat ng punong kahoy. Di ba? Remember those days na walang cellphone, walang mga gadgets, saan tayo naglalaro? Maliban sa lupa, sa taas ng punong kahoy, parang mga matching. No, di ba? Ang saya. Gusto mong manguha ng bungang kahoy, aakyat ka lang. No. Ayan. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili, wala nga bang pakialam ang Diyos? Alam niyo po, the crowning glory of God's creation is man. Yun ang crowning glory ng sanlilikha, ang tao. Being created in the image and likeness of God. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. And being created in the image and likeness of God, no, hindi lang yun eh. God also put man in charge of all creation. Tinalaga ng Diyos ang tao bilang siyang katiwala, tagapangalaga ng sanlilikha. Tandaan niyo yung salita, katiwala, tagapangalaga. Pero anong nangyari? Naging mabuti ba tayong katiwala? Naging mabuti ba tayong tagapangalaga? Kung mamasdan natin ang ating kapaligiran, yan ang ebidensya, hindi tayo naging mabuting katiwala. Hindi tayo naging mabuting tagapangalaga. Nalulubog tayo and then we clamor, we say, God, wala ka bang pakialam? Sino nga ba ang totoong walang pakialam? Ang totoo, tayo ang nawalan ng pakialam. Hindi kasi tayo naging mabuting katiwala. Bakit tayo nawalan ng pakialam? Nawalan tayo ng pakialam kasi saan? Dahil saan? Una, tumalikod tayo sa Diyos. Sa ating pagtalikod sa Diyos kasi gusto natin na tayo ang maging Diyos. Hindi man natin sinasabi ito, but the way that we live, no, yung uri ng pamumuhay natin na para bang gusto natin kaninong kalooban ng maghahari. Yung kalooban natin, ito'y pagtalikod sa Diyos. No? Sabi ko nga niya, there are things na hindi naman talaga uubra, pilit nating pinag-uubra. Kahit alam natin hindi naman talaga dapat, pero pinipilit natin na gawin. We play God. No, pero hindi tayo Diyos. May hangganan ang ating kakayanan. Yun ang una. Pangalawa, sabi ko nga sa inyo, as stewards, hindi tayo naging mabuting katiwala. Totoo po. Bilang mga katiwala, no, meron tayong kakayanan na binigyan tayo ng kapangyarihan na linangin, alagaan, pagyamanin, whatever God has created, anuman ang nilikha ng Diyos. Pero, hindi para dumating sa punto na aabuso tayo. Pwede nating linangin. But unfortunately, yun nga, we become abusive. No? Anong ginagawa natin? We take too much of what we need. Kumukuha tayo ng sobra sa pangangailangan natin. Puno. No? Dahil sa sobrang paghahangad, hindi naman lahat ng puno kailangan mong putulin, pinuputol kahit wala pa sa tamang gulang. No, di ba? Kahit sa karagatan. No, dahil gusto ng madali na makahuli ng isda, anong ginagawa ng iba? Illegal fishing, dynamite fishing, cyanide fishing. No, yung paggamit ng lason. Yung iba, hindi sumusunod sa tamang patakaran. No?
ang ginagamit na lambat ay yung maliliit ang butas. Alam niyo po yung panghuhuli ng isda, ang lambat may sukat. At alam ko siguro yung iba dito alam yon. Kasi yung iba dito, ang pamumuhay ay nanggagaling sa karagatan. May sukat yon. Kasi pagka maliit ang sukat, madadamay pati ang maliliit na isda. Tingnan po ninyo, wala bang pakialam ang Diyos? Tayo ang nawalan ng pakialam dahil sa pagtalikod natin sa Kanya. Tayo nawalan ng pakialam dahil saan? Sa ating sobrang paghahangad. No? Tayo ang nawalan ng pakialam kasi nga sa halip na linangin, alagaan, inabuso natin ang kalikasan. Tapon dito, tapon doon, no? Putol dito, putol doon, patag dito, patag doon. Lahat na gustong patagin eh. Yung mga hindi naman dapat maging subdivisions, naging subdivisions. And then nagre-reklamo tayo, Lord, do you not care that we are perishing? No? Sino bang dapat sisihin? No? Hindi ho ang Diyos. Sabi ko nga niyan sa inyo last Sunday, no, parang yung sarili lang natin, sino gusto magkasakit? Abusuhin mong sarili mo, magkakasakit ka. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, wala kang pakialam, wala kang awa. Ikaw ang walang awa sa sarili mo. Tayo ang walang awa sa tahanan natin na dapat sana pinangangalagaan natin. No? Ito ang paalala sa atin ngayong linggong ito. Alam niyo po, sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan, no, sa mga pagbasang ating napakinggan, sinasabi sa atin, no, di ba? Sa unang pagbasa, pinakita sa atin, in the olden times, ano yung mga kinikilalang Diyos? Ang mga kinikilalang Diyos, doon sa Book of Wisdom, sabi sa atin, yung mga elements, fire, water, wind, no? Tapos, yung iba pang mga related na dito, thunder, lightning, no? These are considered as deities in the ancient times. Kaya nga siguro, kung mapapansin din natin, even yung mga ibang, dati di ba sa mythology, merong tinatawag na God of the Seas, no? Si Neptune, no? Sa atin ngayon, kung nanonood kayo ng Encantadia, may mga sangre, sangre ng hangin, sangre ng apoy, sangre ng lupa. Pero in today's gospel, sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan ngayon, anong mapapansin natin? All these things, all this considered as gods, itong lahat ng ito na kino-consider bilang Diyos, pinatahimik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, walang ibang Diyos kundi sa Jesus. Walang ibang Diyos kundi ang sinasamba nating Diyos. Lahat ho, walang imposible sa Diyos. Pagka nagdasal tayo, pakikinggan niya tayo. Walang imposible sa Kanya. Pero gagawin ba ng Diyos na pahintuin ang mga unos na ito? Minsan oo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon pahihintuin niya. Bakit? Kasi sa bawat unos na nararanasan natin, sa bawat paglubog na nararanasan natin, anong dapat nating gawin? Dapat tayong matuto. We have to learn our lessons. No? Kasi kung mayat-maya pagka lumubog, pakakalmahin. Pag pinakalma ito, anong mangyayari? Uulit lang tayo ng uulit and we never learn our lessons. Para lang din magulang na sinasaway, tinuturuan ng kanyang mga anak. Sometimes, di ba, nung araw, kaya nga pinapalo eh. Bakit pinapalo? Hindi dahil trip ng magulang natin na makapanakit. Pinapalo tayo sapagkat
we need to learn our lessons. No? Even though sometimes it is difficult, mahirap para sa magulang, masakit para sa magulang ang pumalo ng anak. No? Yun nga lang sa panahon kasi ngayon, ayaw na ng pinapalo. Diba? But we have to learn our lessons. At para sa akin, sometimes God allows these things to happen para matuto tayo. Pero ang problema, pagkatapos ng lahat, pagdaan ng ilang araw, nakalimutan na. Sana ho, hindi tayo makalimot. Oo, makapangyarihan ang Diyos. Oo, nagtitiwala tayo sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Pero ngayong linggong ito, hinahamon tayo. Ang lahat ay sira kung sira ang ugnayan natin sa Diyos. Kung sira ang ugnayan natin sa Diyos at pilit natin gustong maging Diyos, ang ating ugnayan sa kapwa-tao, ang ating ugnayan sa kalikasan, sira rin. Anong dapat gawin? Magbalik sa Diyos. At kapag nagbalik tayo sa Diyos, mauunawaan natin, hindi tayo Diyos. Tagapangalaga tayo. Katiwala lamang tayo ng sannilikha. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo ay isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging mapanagutan sa pangangalaga sa sannilikha ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang lagi niyang isulong ang kabanalan sa pagpapahalaga at paggalang sa sangnilikha, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pamahalaan, upang pangunahan nilang ipagtanggol at pangalagaan ng sangnilikha laban sa mga mapagsamantala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mambabatas, upang ang mga ipapasa nilang batas ay pabor sa karapatan ng mga kapos at sa karangalan ng sangnilikha, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagsusulong sa pangangalaga ng sangnilikha, upang manatili sila sa kanilang paninindigan, at ang mga umaabuso naman ay magbagong loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang tayo ang manguna na iwasan ang makasisira sa kalikasan at ituring ang sarili bilang katiwala ng sangnilikha, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming lumikha, sa iyong kabutihan, kami ay ginawa mong bahagi at katiwala ng sannilikha. Itulot mong pangasiwaan namin ito ng may pagpapahalaga at pag-iingat sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga bungang ito ng lupa at ng aming mga kamay. Ganapin mo sa mga ito ang gawain ng iyong paglikha, upang sa pagbabagong dulot ng Espiritu Santo, ang mga ito ay maging pagkain at inumin ng buhay na walang hanggan para sa amin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ng miiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo na po ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin sa araw-araw at patawarin mo kami. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaming ipahintulot sa tukso. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin ang hudyat ang mga Osterites bago tumayo. Maraming salamat po.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa iyong kabutihan, kami ay ginawa mong bahagi at katiwala ng sannilikha. Itulot mong pangasiwaan namin ito ng may pagpapahalaga at pag-iingat sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nananalangin si Jesus.
Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Espiritu Santo ay nangangaral tungkol sa buhay, panalangin. Naghahayag ng mga pangungusap ng panibagong loob sa pamamagitan ng mga palagiang panalangin. Pagbabasbas, kahilingan, pagsusumamo, pasasalamat at pagpupuri. Sa bawat panimula ng ating panalangin, ang Espiritu Santo ang siyang humihikayat sa ating daan ng panalangin sa pamamagitan ng kanyang mapagpalang biyaya. Ang panalangin ay pagtataas ng kaluluwa sa Diyos at ang paghingi sa Diyos ng mga biyayang nararapat. Manalangin tayo ng mga biyayang nararapat. Manalangin tayo ng may malinis na puso, may maalab at matyagang pananampalataya, at isang pag-asang ganap. Ang lahat ng inyong hinihingi ay matatanggap nga ninyo. Ayon kay San Marcos, chapter 11, verse 24. Ganyan nga ang lakas ng panalangin. Ang lahat ay maaari sa sumasampalataya. Mark 9:23. Pananampalatayang di nag-aalinlangan. Matthew 21, verse 22. Ang panalangin may pananampalataya ay hindi lamang sa pagsasabing Panginoon, Panginoon, kundi inihahanda rin ang puso upang tupdin ang kalooban ng Ama. Matthew 7, verse 21. Ang puso ay siyang nagdarasal. Kung ito'y lumalayo sa Diyos, ang pangusap ng panalangin ay walang kabuluhan. Ang kababaang loob ay isang paghahandang kailangan upang tanggapin ang biyayang kaloob ng panalangin. Ang tao ay namamalimos sa Diyos. Ang panalangin ay isang kaloob na biyaya at para sa atin ay isang tiyakang pagtugon. Ito ay may kalakip na pagtsatsaga. Ang taimtim na panalangin ng banal ay malakas ang bisa. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo dahil binigyan mo kami ng kaalaman upang matantong sa iyo lamang nang gagaling ang lahat ng namamalas namin sa daigdig na ito. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng biyaya at pinagbukalan ng aming buhay. Ikaw ang pinagmulan ng aming buhay. Ikaw rin ang nagkakaloob sa amin ng iyong Espiritu noong kami ay binyagan na siyang nag-uudyok sa amin upang ikaw ay aming kilalanin at tawagin bilang aming mapagmahal at mapagkalingang Ama. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Sound check. Sound check. Magandang umaga po sa ating lahat at kayo po ay malugod naming tinatanggap sa parokya ni San Pascual Bailon at Pambansang Dambana ng Mahal na Birheng Ina ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. At ngayong umaga po, lahat po ng sasayaw, magbigay lang kayo ng distansya ninyo para makasayaw kayo ng maayos. Ilagay na lang dyan. Okay. Mamaya po, meron po bang gustong magpatotoo? Meron pong gustong magpatotoo? Kung meron pong gustong magpatotoo, mamaya po, bago tayo sumayaw, ay mag-share po kayo nang sa gayon ay maging inspirasyon tayo sa bawat mag-asawang naririto. Muli po, ang Pambansang Dambana ng Mahal na Birheng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao o Parokya ni San Pascual Bailon ang may pinakamahabang selebrasyon ng kapistahan. Bakit? Dahil 3 po ang aming patron, 3 araw din ang ating kapistahan. Ang unang araw ng kapistahan ay ang ating patron o pintakasi ay walang iba kundi si San Pascual Bailon, na kung saan si San Pascual ay kilala bilang pintakasi para sa isang bukasyon. Bukasyon ng pagpapari, bukasyon ng pagmamadre, bukasyon ng single blessedness, o bukasyon ng may asawa. Pangalawang kapistahan, May 18, ang atin pong patron ay walang iba kung bakit ang mga mag-asawang naririto ay humihiling sa kanyang pamamagitan si Santa Clara ng Assisi. Mula po sa kanyang pangalan, si Santa Clara po ay patron niya po o pintakasi ng mga childless couple dahil siya po mula sa kanyang pangalan, Clara, klaro. Ang itlog ay may klaro na nangangahulugan na isang malinaw. Malinaw na paningin, malinaw na panahon, at ang itlog ay buhay. Sa ikatlong araw ng kapistahan, ang ating pong patron ay walang iba kundi ang ating mahal na ina, ang Mahal na Birhen ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion, na kung saan siya po ay patron para sa isang good harvest. Ang sayaw sa ubando ay hindi isang ordinaryong sayaw. Ito ay sayaw panalangin, indak ng pananampalataya. Kaya mamaya habang kayo ay sumasayaw, ibigay nyo ng todo ang galaw ng inyong kamay at galaw ng inyong paa, sapagkat ito po ay isang uri ng panalangin. At ang sayaw po sa ubando, tulad ng Santa Clara, ay nilapatan natin ang kaukulang galaw ng kamay at paa. Ang unang step po natin sa sayaw ni Santa Clara o tugtog ni Santa Clara ay ang tinatawag nating indak ng puso, na kung saan ang dalawang hinlalaki, nakataas yan, nakatapat sa ating mga puso, tanda ng ating malalim na pananalig at pananampalataya. Ang ikalawang step po natin ay ang tinatawag nating hayon, na kung saan sa kababaihan ay ang pagtataas ng matris, sa kalalakihan ay ang pagluhog ng pagdaloy ng masaganang punlay. Ang ikatlong step ay ang pagluhog, paghiling, pagtataas ng kamay, sa kababaihan, paghaplos sa sinapupunan, sa kalalakihan, paghaplos sa balakang. Ang ikaapat na step ay ang tinatawag nating valse lateral, na kung saan ito po ay nangangahulugan sa kabila po ng inyong pagdarasal na mag-asawa, kamag-anak, pamilya, higit nating kailangan ng tulong panalangin ng iba. Mas marami pong nagdarasal, mas mainam. Dahil sabi po nila, ang kahinaan ng Panginoon ay ang ating mga panalangin. At ang ikalimang step ay ang pagkahawak kamay ng mag-asawa, na kung saan ito ay nangangahulugan ng pasasalamat at ang lahat ay ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. So sa bawat tugtog po ay may iba't ibang uri ng sayaw. Depende po ito sa inyong mga intensyon. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang intensyon na ninanais ninyo sa inyong pagsasayaw. Subalit, alam po natin na ang pinakamataas na uri ng panalangin ay ang pagdalo o paghahandog ng banal na misa. Kung kaya ang bawat isang naririto, ibalik po natin ang mga biyayang ating tinatanggap sa pamamagitan ng pag-aalay ng misa. Bukas po ang ating opisina,
pwede po kayong magpamisa ng 9 na araw, 9 na linggo, o 9 na buwan. O dili kaya ay sa inyong parokya na kung saan kayo ay madalas na nagsisimba. Gayon din po, meron po tayong museum. Mamaya paglabas po ninyo, nasa kaliwa, nahandun po ang relic ni Santa Clara para sa mga mag-asawang humihingi ng anak. Mayroon din po tayong itlog na maaari ninyong ialay mamaya. Nahandoon po yun sa likod na inyo pong mabibili sa ating ilang mga kasama. At panghuli po, ang bawat mag-asawang naririto ay higit na mabisa ang inyong mga panalangin kung ang bawat mag-asawa ay nasa ilalim ng sakramento ng matrimonyo. Muli po, sayaw po natin ang 3 sayaw. Allah